So, isa-isa, interview namin sa inyong kasama mo, sa inyong kasama mo. Yung nasa loob ng tangke, may isang nabuhay dun, sir, ang sabi niya. Sir, yung dalawang kasama ko patay. So, ibig sabihin, 3 sila. Yung nasa kabilang tangke, sir, lumabas kami lahat. Yung isang gunner natin, sir, na naglilipat ng bala, patay din, sabi nung isang kasama niya. Ibig sabihin, 3 na yung patay, sir. May isa pa nakapagsabi na, sir, bago ako lumabas ng tangke, patay na rin yung isa kong kasama, sir. Ibig sabihin, 4. Kaya, nalaman namin, sir, na aabot pala ng 20 lahat-lahat yung taga-armo. And dahil 14 pa lang yung na-rescue namin nung araw na yun, ibig sabihin, may 2 pang nawawala na pwedeng buhay. Ang sabi ni Lieutenant Alvarez, sir, baka pwede pa nating balikan yung tropa. Sabi ko, hindi ngayon, Bok. Kasi alam na ng kalaban yung saan tayo manggaling. Kaya, pinagplanuhan ulit namin ng gabi na yun. Paano natin marirescue yung tropa. Buti na lang, nakapag-charge ng cellphone yung 2. Nakatext pa kay Lieutenant Alvarez na sinabi na, sir, dito pa kami, sir. Hindi kami nakahabol sa inyo. Akala namin, dito yung tropa sa pinuntahan namin, sir. Nagtago ulit sila ng another na bahay paglipat nila nung after ng putukan. Kaya, sinabi ko ulit kay Lieutenant Alvarez, Bok, huwag kang mag-alala. Agawan natin ng parahan. Kaya pa yan. Makuha natin yung 2. Nung araw na yon, kailangan naming i-expel si Lieutenant Alvarez saka yung 13 na tropa na kasama niya. Kasi 48 hours na silang hindi kumakain. Or more than 48 hours. Kaya in-expel namin sila papunta sa rear, sa batalyon. At doon sila nakausap ni Battalion Commander hanggang nakapunta sila sa Brigade TCP, kina Colonel Ponyo. Ang last na usapan namin ni Lieutenant Alvarez is, sabi ko, sige, Bok, gagawa namin ng paraan yung 2 pa na buhay. Ibigay mo sa akin yung number. Sinabi ko din kay Captain Ercilia na, Bok, success pero failure. Sabi niya, bakit? Na-recover natin yung 14, pero may 2 pa lang napunta dun sa kalaban. Ano yung sabihin napunta sa kalaban? Sa side ng kalaban, sir. Sa side, pero hindi na-capture naman, di ba? Hindi sila na-capture kasi nakapag-text pa nung gabi. Na, sir, nandito pa kami, buhay pa kami. Naiiwan kami, sir. Sandali alas 3, assault. Pagdilim, na-recover nyo na yung 14. Opo, sir. So, sige, gabi, tigil na muna, di ba? Tigil na muna, sir, nung gabi. Ang sabi ko kay Lieutenant Alvarez, kukunin pa rin natin yung 2 tropa mo na buhay pa. Pero pagplanuhan muna ulit namin kasi baka maulit yung nangyari na kung anong dami ng putok ng 1st Battalion, yun din yung dami ng putok nila kaya na-confuse yung tropa kung saan sila tatakbo. Pero hindi nyo naman alam yung location pa ng tropa. Hindi, sir. Hindi pero namin, may text. May text, sir. May text. Nagsisave sila ng battery kaya hindi kami makapag-text ng maayos pa isa-isa yung reply. Ang nasabi lang nila is, sir, nandito yata kami sa side ng kalaban. Kasi yun din yung narinig nila, yung putok. Na-monitor nila sa text ni Lieutenant Alvarez na yun yung game plan namin kung saan yung madaming putok nandun yung tropa. Nagkamali nga lang sila ng pinuntahan kasi madami din yung putok ng kalaban. So, usap kami nila ni Captain Ercilia, sir, kinabukasan. Sabi ko, take 2. Take 2. Itinawag ko ulit sa radyo. Pero anong kuha ng tropa? Cool na cool na? Cool na, sir, kasi sabi ng tropa, okay, kaya na to. Nakuha natin yung 14, 2 na lang. Pero, na-realize din namin, sir, yung gravity ng situation. Nung na-interview namin sila, saglit lang namin sila nakausap kasi nasa defensive posture. Hindi talaga basta yung situation, sir, kasi 4 yung patay nila. 4 na tropa. Tapos, pang ilang araw na yun, sir, pangatlo. Ibig sabihin,
kung may, alam namin yung itsura ng patay, sir, kapag inabutan na siya ng 3 araw. Yung mga tropa na hinihintay ng mga pamilya nila, 3 araw na doon, nakahandusay sa kalsada. Yung casualty namin, ng pinakaunang araw, nandun din. Namatay ba? Hindi, sir, yung kalaban na kuha namin, sir, nung unang pasok namin, nandun sa kalsada. Kung anong itsura niya, ibig sabihin, mas the worst pa yung itsura ng tropa natin doon sa tangke. Kaya sabi ko kay Captain Ercilia, take 2, bukas. Kung kaya natin ng pagputok ng liwanag, buguan na natin. Hindi kami nakikita ng second company, sir, kahit kalsada lang pagitan namin. Kasi nakatago rin. Pareho kayo nakatago? Parehas kami nakatago, sir. Radyo lang kami. Radyo. Minsan, mag-uusap kami, sir. Punta ka doon sa pinto o bintana na pwede tayo magkakitaan. Talagang kawayan lang kami, sir. Tapos usap kami sa radyo. Kasi yung mismong pagtawid sa pwesto niya, delikado yun, sir. Hindi namin sinesacrifice na tawid ka doon para lang mag-usap tayo kung anong gagawin natin bukas. It's either text or radyo kami nag-uusap ni second company, sir. Kinabukasan, sir, scheme na naman kami, sir. Kung saan kami dadaan, saan kami magpupesto, volume of fire na naman. Volume of fire, yun na naman yung signal nyo? Yun na naman yung signal namin, sir, kasi maingay doon sa loob ng Marawi City, sir. Kasi putukan ng Opo, sir. So, kung pa isa-isang putok lang o let's go lang na putok, hindi mo yan mapapansin, sir. Kailangan volume talaga na dito nang gagaling yung putok. Kinabukasan, sir, okay yung naging scheme namin nung unang araw, sir. May mga na-develop kaming TTP, saan maganda magpwesto. Meron kaming runner na takbo ka agad doon para makita ka agad yung tropa or makita naman yung tropa namin ng personnel ng armor. Na-recover din sila kaagad, sir, kinabukasan. Si second company naman yung doon sila napunta kay second company. Kasi, yung dalawang yon? Opo, sir, yung dalawang yon. Kasi base of fire si second company. Yun yung naging istorya nun, sir. Kaya kung isipin, sir, ngayon, yung sacrifice ng tropa nung unang araw na nag-volume of fire, nagpa-expose, pumasok, 2 beses nila yung ginawa, sir. Yung hilingin mo sa tropa na, okay, bukas, take 2 tayo. Labas ka ulit doon. Expose mo ulit yung sarili mo para makita ka ng taga-armor, ma-rescue natin sila. 2 beses nila yung ginawa, sir. Oo nga, kasi kailangan magpa-expose kayo para makita ng taga-armor, pero expose din kayo sa kalaban. Expose din, sir. So, yun yung talagang yun yung ano doon, yun yung heroism ng tropa mo doon. Opo, sir. Yun nga yung sinasabi ko sa sir. Same people. Hindi kami nagpalit, sir. Kung sinong leading kasi alam niya kung saan ang pwesto niya, saan siya pwedeng dumaan. Same people, sir. Nung hiniling ko sa kanila nung gabi, sir, na take 2 tayo. May naiwan tayong 2. Buhay pa. Ito, nagtitext pa. Buhay pa. Sabi ko, buhay pa. Andun yung 4 na patay. Nasa loob ng tangke at saka nasa labas. Yung isa, 2. Nasa labas. Ay kung may 2 pa, buga ulit tayo bukas. So buong gabi, iniisip nila yun, sir. Buong gabi, sabi ko, pwesto na tayo ng madaling araw, pagputok ng liwanag. Yung maki-identify na tayo ng personnel ng armor, bugahan na ulit natin. So inulit namin siya, sir, kinabukasan. 10 minutes, gano'n naman, sir. Narinig ulit nila sa radio, 10 minutes, 5 minutes, 10 seconds. Volume of fire na naman kami, sir. So kami na yung nanggising sa kalaban, sir, nung araw na yun. Anong oras nyo binira? Mga 6, sir, siguro. Umaga pa lang. May silhouette na yung tropa, nakikita na. So si Lieutenant Gemaol, bagbag din? Ulit, sir. Ulit. Retake. Retake, sir. Lahat kami, sir, nag-retake. Sabi ko, ulitin natin. May 2 pa. So yung buong kumpanya ng first at second, sinacrifice ulit namin yan, sir. Yung front lines namin para sa 2 tropa na buhay pa. Pagka-recover namin dun sa 2, sir, wala na si Lieutenant Alvarez. Nandun na sila sa brigade. Sabi ko, Bok, text ako sa kanya. Kung nag-comply ako sa kanya, sir, Bok, okay na. Nandito na sa amin yung 2 tropa mo. Buhay sila. Maraming pasalamat ni Lieutenant Alvarez, sir.
Pero hindi doon natapos, sir. Nasabi niya, sir, yung 4 na tropa ko na confirmed na killed in action, baka kaya natin gawa ng paraan. Yun yung sir, tumatak sa amin na motivation, sabi ko. May mga pamilya naghihintay yung 4 na yun. Tapos identified na sila. Patay Hindi pa na. sila na-declare na killed in action kasi kakaumpisa pa lang ng Marawi siege nun, sir. Alam na nilang pangalan ng patay. Alam na nila, sir, yung pangalan, pero walang news blackout yun, sir. Wala talagang makakarating sa pamilya unless makauwi na sila, sir. Usap kami nila Batcom, sir. Sabi ko, sir, confirmed yung 4. Patay na yun. Wala na kaming marirescue. After natin ngayon, sir, is recovery na lang ng cadaver. So, for the next one week, sir, yun yung naging mission namin. Hindi nyo na ni-rush up, hindi nyo na inano. Dinahandahan na namin siya, sir. Kasi malakas talaga yung resistance. Sabi ko nga, sir, ang isa sa mahirap na situation namin noon, sir, is yung extrication ng casualty. Lahat ng lumalabas, kailangan ng at least isang platoon na bubutas ulit palabas. Oo nga pala, no? Hindi parang bundok sa atin yan na pagpuntang bundok, cleared likod mo. Wala doon. kaming safe na passage kung saan kami mag-extricate ng casualty. So, napakaingat namin nung first week na yun, sir. After ng recovery ng 16 personnel ng armor unit, naging maingat na kami ni Captain Ercilia, sir. Grabing pag-iisip namin ng tactics paano maka-advance at marating namin yung cadaver. So, yung first 1 week namin na yun, sir, inubos namin para sa armor unit. Habang ina-address yung mga pwesto ng kalaban, ang motivation namin, sir, is ma-recover yung cadaver. So, patay na sila. Alam namin, patay na sila, sir. Pero, nandun pa rin yung motivation ng tropa. Yung values ng sundalo at ng leader na matusan ka, recover, di ba? Na-recover nyo, nagpasalamat. Looking back, yung ganun na ginawa nyo, doing it for 16 people na hindi nyo naman kaano-ano, and then, yung alam mo mamamatay lahat yun kung hindi nyo makuha, di ba? Opo, sir. Ano yung kwan nun? Saan nanggagaling yung ganun na training natin, yung motivation towards that? Natural yun, di ba? Natural na ginawa nyo yun. And then, yung para magpa-expose yung tropa mo, alam mong, hindi man bulletproof yung tropa. Opo, sir. So, paano yan? Napaka-natural na sa atin, sir, ng dito sa community ng Scout Ranger Unit. Yung brotherhood talaga, yung foundation natin dito is yung pinagsamahan na nararadiate natin sa iba pang unit. Ang motto natin dito palagi is walang iwanan. Kaya kapag may mga incident, encounter, ganyan, never talaga mangyayari na iiwan ka ng tropa. Ngayon, kung may ibang unit, katulad nun, sir, armor unit siya. Pero nandun pa rin yung prinsipyo na walang iwanan. Kasama natin yan, sundalo yan. Lahat ng paraan, ginawa talaga namin, sir, para mapuntahan sila, ma-recover, ma-rescue. Yung natatanging prinsipyo natin, sir, na buddy, nandito na kami. Malapit na kami. Yung mga words of encouragement namin kay Lieutenant Alvarez is, gusto naming ma-radiate niya dun sa personnel niya sa loob na nandyan na yung ranger. Pag sinabing ranger, walang iwanan to. Pupuntahan tayo nito, walang iwanan to. Yun yung gusto kong malaman ni Lieutenant Alvarez. Kasi hopeless na siya nun. Hopeless sila, sir, kasi wala silang means para matulungan yung sarili nila, sir, kasi overwhelmed sila ng kalaban. Ang sinasabi ko sa mga unit leaders ko, sir, is kung tayo napunta sa situation na yun, malamang mamatay tayo lahat. Kasi ang gagawin natin is talagang sana yung mga kabady natin. Mamamatay tayo lahat. Yun yung sabi ko sa kanya. May isang advantage yung minsan nag-hold back sa prinsipyo na walang iwanan. No? Tama lang na
na-rescue namin sila, sir, ang pinanghahawakan namin is yung prinsipyo na yon. Pero sabi ko nga, sir, nung sumunod na buong linggo na yon, na ang push namin is ma-recover yung cadaver ng 4 na namatay na taga-armo. Ang iniisip naman namin, sir, is yung experience natin sa mga families natin, sir, kapag meron tayong casualty. Na kung namatayan yung family ng isang tropa, ang gusto natin is maiuwi siya kaagad sa pamilya ng maayos. Yun yung naging goal namin dun, sir, is kung sino man yung 4 na yun, hindi namin sila kilala. Ang gusto namin, sir, is para na lang sa pamilya nila na nag-aantay sa kanila, sir. Ang iniisip namin is mga sundalo to, mga kabady natin to, kung sino man tong mga to is meron silang pamilya na nag-aantay. Hindi sila iniwan ng mga kasama nila. It just so happens, sir, na hindi kinaya nung time na yon na matulungan sila ng mga kabady nila sa armo. Kaya ang sabi ko is, push pa rin tayo. Lapitan natin sila. Inaantay tayo ng 4. Yun yung sabi ko sa tropa, sir. Kaya araw-araw, sir,